Hello guys, happy Saturday. Ayan, umpisahan natin. Ayan, magulong kusina. Mga kagigising lang. Unboxing tayo ng package from Sephora. Ayan. Nasaktuhan kong naka-order ulit ako ng dalawa guys. So ayan, kahapon to dumating, ngayon na ako nagka-time na i-unbox siya. So ayan, umpisa natin. Yung mahirap i-open guys na kailangan ko na siyang pilasin. Ayan. Ayan yung batang makulit. Wala, grabe yung ano ng karton. Oh, ganda naman dress ah. Ay, grabe. Pang araw-araw mo lang Grabe. Wait. Ayan na guys, may freebies. Ay, Clinique. Okay. And then may Burberry na maliit na pabango. And ayan, Color Twister Bizarre Berry. There you go. Oops. One more. Ano ba yung lipstick? Lip balm? Lipstick and lip and cheek tint. Ayan guys, naka-order tayo ng dalawa. Grabe to, sold out to lagi guys. As in. A few moments later. Nandito kami sa Costco guys. Yan, Costco run tayo. Medyo hindi pa busy dahil maaga kami. 10:10 pa lang. Kuha tayo ng cart. Sakto ay. Let's go. Kapasok na kami ng Costco guys. Yan. Dito yata kami bibili ng mga pang-camping namin. May isa busy mag-cellphone tayo. Halika na! Mamaya ko ikukwento sa inyo guys, yung na-viewing naming 2-bedroom na basement. Ayan. Sa may Richmond din yun guys. So parang nagugustuhan na namin. Ay, mukhang mini-message siya ni Harold na kami na lang mag-rent or kami na. Kasi baka maunahan pa kami. Nag-usap na kami sa kotse kanina eh. Ito yung mga bago nila dito guys. Costco Finds. DKNY naman yung tatak niya. $25.99 yung mga pantulog. Oh. Ang ganda nito. Ito yung mga weatherproof vintage. $23.99. Ayan. May mga sale, oh. Ito. Women's. $12 na lang, oh, sleeveless. Ganyan siya. Ang dami ko naman ang damit. Parang hindi ko na kailangan. And ito, pang bata. Ay, naka-sale, oh. $12.99, no? Medyo malaki pa to kay Hailey, eh. Ayan siya, guys. Saka to. Pekel na pang lalaki, oh. $12.99. Guys, oh. Curly, women's, 2-piece na cover up pa. Diba? $22.99. Ay, ito, balik yung Kate Spade, oh, pero hindi naka-sale, guys. $22.99. Dalawang color, may black. Ayan. Jacket na Gap, guys, oh. Ayan, oh, 3 color. $14.97 lang. Merong khaki doon. Ito naman guys, high-rise Calvin Klein na denim shorts. Ay, $20. Oh, may ibang color siya. Ganda. Dito rin ako nakakabili ng mga sale kong shorts, pero ito sobrang maiksi eh. Ito guys, oh, Columbia na sport. $29.99. Ganito siya. Parang ngayon lang nagka-Columbia dito ah. May blue, may black. Ayan. $30, oh. Ayan yung black. Skort ang tawag sa ganito. Wow, galing ah. Medyo mahal pa tong 30, baka mag-sale. Ano to?
Ah, shorts din. Ayan. Bermuda shorts, $13 naman. Ganyan guys, oh. Ayan guys, oh, watermelon. $9.99. Si Harold ang magaling pumili. Hindi mawawala to sa camping. Han, pili ka na. Grabe, oh. Meron siyang tinitignan. Ayun na, may maliliit, ah. Ayun, oh. Kabilang. Pumipili na si Harold, guys. Ayan na, oh. May technique siya dyan, eh. O, yun na, nakakuha na. Andito ako, ah. Yan na yung mga nakuha namin, guys, pang camping. Paano mo nga pinipili? Turo mo sa kanila. Yung malit daw yun dito. Okay, tapos? Yung sa baba. Ito kasi yung taas eh. Okay. Yung baba. Kailangan maliit. Oo. Tapos? Yun daw yung matamis. Okay. Ang ganda ng mga orchids, guys. $17.99. Parang mabubudol ako nito. May nakita ako sa PNT kasi maliit lang siya. $14.99 naman. And usually ito 20 plus to sa superstore eh. Ganda. Ano? Yung light purple. Ayan. Kuha ako na ito na kay Hailey, guys. Oh. Go-Go Squeeze. Naka-sale siya $13.99. Patry natin. Sabi dito organic eh. Oh. 24 pieces. Pwede pang snacks ni Hailey. Yan. Diretso na yan. Sinisip-sip na niya yan. Try natin to. Yan. Yun eh. Iwan natin sa bahay yung iba. $19.99 siya. Ayan. Angus beef. Kaya? Okay. Oh, good. Sakto, naka-sale yung Dove shampoo and conditioner. Naka-less $3.50. Bili tayo. Shampoo. Conditioner. Ano tayong conditioner? Ito. Okay. Yan. Ha? Gusto mo ng spray? Ayaw mo ng isa? Yung parang lotion type? Okay lang din. Kahit ano. Ayun, meron pa naman tayo, Wea. Yung lotion type, meron tayo. Tara. Ay, sige, bato mo. Sige, bato mo. Baby wipes ni Hailey. Yan. Ano pa kailangan? Uy, grabe ko. Hindi, oh. Meron na din kami ito guys ng Montreal smoked meat sandwich. Ayan. $7.99. May hinabol pa si Harold. 2-in-1. Ano kinuha mo? Flashlight. Asan? Saka? Ito lang. Saka battery. Okay. Flashlight tong kinuha ni Harold, guys. Saka battery? Is it battery? Thank you. Nakatatlo tayong resibo. Ayun yung may hinabol pa. And ngayon lang namin Kung naalala mo, double A kailangan natin dun sa Double A ba? ilaw-ilaw natin. Oh, yeah. Kasi triple A dala Last natin time triple A. Yan, nagkamali Meron kami. pa akong triple Nagawa A. ng paraan. Ang laki ng ano mo ha, flashlight. Oo. Kaya yan? Ha? Alam mo yung iba yung parang lamp, gano'n, mas malakas. Hindi, ito Yun yung na. kailangan ko sa gabi. Ah, Pagkalalabas. Okay, okay. Mahina kasi yung flashlight natin. Nakatatlo kaming resibo, guys. Nabili ko sa Amazon, mahina. Yung maliit. And ngayon lang namin nalaman, yung CIBC Mastercard pala is 2-in-1 na yun. Pwede na rin nilang i-scan for membership. Kasi kanina nahirapan pa akong i-pull out yung membership namin sa wallet. Ito, tatlo. So, sabi sa akin ng cashier, yeah, pwede na niyang i-swipe or i-scan yung barcode din sa likod ng Mastercard ni Harold. Oh, grabe naman, 3 resibo. Magkano yung last ni Harold? 65. Oh, umabot kami ng 300 ah. Ayan, may nadaanan pa kami ditong box para organize sa likod. Lagay mo na! Lagay mo na dyan! Dito na lang sa kotse. Okay, ikaw na magtulak muna. Ayan. Ngayon na lang ulit kami nakapag-Costco ng ganito. Kadami. Kanina, 253 na yung total eh. Kano ba? Nagdagdag pa ng $65 si Harold. Paano? So, umabot ng 300 ka. Yeah.
300 plus. Mga 315, ganyan. Grabe. 315, mga ganon. Lapit lang pala ng parking namin, guys. Oh, kala ko malayo pa lalakarin namin. Yun na, oh. Grabe. 22 degrees ngayon, guys. Ako na ang nagbalik ng cart. Si Harold lahat nag-pack dito, eh. Oh, let's go. Saan tayo next? 88 ba? Ha? Burger, di ba? One eternity later. Dito na kami sa 88, guys. Ayan. Bili lang kami dito ng aming pang burger. Napanalunan na pala, guys, yung kotse. Hindi kami ang nanalo at hindi kami ang maswerte. In-check ang nanalo ng kotse. Siguro na-claim na yun. Ayan. Natapos din ang grocery, guys. Okay. Dito na tayo. Ang lamig naman dun sa loob. Sala sa init. Sala sa lamig. $43 tayo dito sa 88. So, next stop, Superstore? Home Depot. Home Depot daw muna. Okay. Or Dollarama. May bibiling parilyo si Harold, guys. Makikitang parilya dun sa All done na kami, guys, sa Home Depot. Yan lang binili namin, eh. Water, yung citronella na lamp, saka yung fire starter. Next stop namin, Superstore. Ayan. Kami na nag-go-grocery hopping. Okay. A few moments later. Ito, guys, sakto nakasale yung hamburger buns. $1.87 kuha isa. Hanggang July 21 pa siya. Ayan. Hindi ko tayong cheese. Okay na yan, no name. Dahil try and tested naman na. Masarap naman yan. Kahit walang brand. Ito yung cheese, guys. Dito rin tayo sa no name. Okay. Ano ba tong green na to? Ano pinagkaiba nito? Cheddar. Ito naman thick slices. Oh. May clear out. Sayang, nauubos, oh. Ano ba to? Mas okay na siguro tong $5.49. Ayan. Okay. Guys, ang aming senaryo. Yan ang mga dala namin sa camping. Yan. Nagsasalansalan si Harold. Mapagkakasya namin yan. Para naman kaming buong bahay dala. At meron kaming maliit na bata. Yan. May last minute errands lang kami ni Harold and then go na kami. Time check 9:16 AM. Naiwan mo na si Mama sa kasi Hailey sa taas. Tinakasan nga namin si Hailey at alam niyang aalis kami, umiiyak-iyak na siya. Ayan. Malaking tulong tong tuli natin, oh. Cargo box. Hello guys, ayan, iduktong ko lang tong vlog kahapon kasi hindi ko natapos. Ayan, happy Sunday everyone. Ayan, today is our camping day. Ayan, and it's July 13. Ayan, time check 10:17 AM. Naiwan ako dito sa kotse kasi nandiyan sa Canadian Tire si Harold. Hindi siya mapakali. Bibili talaga siya ng barbecue grill. Enjoyin daw namin ang pag-grill dun sa aming campsite. So, ayan. Nag-drive-thru lang kami sa McDonald's ngayon. Nag-Happy Meal lang ako ng hash brown and 3 pieces na pancake.
And in-order na rin namin si Mama and kumain na kami ni Harold dito bago pa siya bumaba. Kasi hindi pa kami nagbe-breakfast. Nag-hot coffee lang din ako kanina. Tapos busy din kaming mag-gayak-gayak pa ng gamit. So, ayun. Kung nakita niyo yung kanina, ang dami naming gamit na pang-camping. Ayun, nagkasya naman. Except dun sa aming canopy, yung screen canopy na hindi na talaga namin dinala. Gusto pa sana itry ni Harold na itali dito sa gilid ng aming cargo box. Kaso, sabi namin baka mamaya lumuwag pa yung tali. Tas, 'di ba, magkaroon pa ng aberya sa daan dahil highway ang daan namin. So, iniwan na namin siya. Yan, i-feel naman daw namin ng leisure. So, hindi namin nilala sa canopy. And meron naman kaming off lotion. Yan. So, hopefully, walang mga mosquitoes doon. Pero, meron din kaming binili kahapon kasi sa Home Depot na citronella na lamp. So, ayan. Just to be sure, kasi nga may hili tayo. And, ayan, iced coffee lang din yung in-order ko. Ayan. Nagstay na lang ako dito sa kotse. At sabi ko si Harold, mabilis lang naman yan. And kakain pa ako. So, ayan. And after neto, baka mag-Walmart kami. Nakalimutan kasi namin bumili ng s'mores. Yun yung di ko nailista kahapon. So, ayan. Isa pa sigurong grocery run and then kuhanin na namin si Hilid si Mama and then pwede na kaming umalis. Ang check-in kasi doon guys is 1 PM. So, yan. Pwede namang after 1 PM. Di ba kami nagmamadali. And ayun nga. Ipapakita ko pala sa inyo guys yung clip nung chinek namin na 2-bedroom ground level suite. Ang nasabi ko kasi kahapon is basement. So ground level suite siya sa may Richmond. Ayan. Nung nag-uusap kami ni Harold na dito sa kotse, sabi niya ano daw nafe-feel ko dun sa bahay. Sabi ko okay naman. Si Harold gustong gusto na niya kasi lahat ng gusto niya sa isang bahay is nandun. May parking sa loob ng front yard and ang laki ng front yard guys. And pwede daw siya mag-car wash once every 2 weeks. Yun. And 2-bedroom siya. Ang laki nung isang bedroom. Tapos medyo okay din yung space for living room and dining area. Ayan. And na-feel namin na medyo andag dito, cool. Medyo malamig yung ground level kasi nga diba tuwing summer ganyan, yung mga basement type or ground level malalamig so you don't need aircon. And tinanong naman namin yung heater naman tuwing winter, so nasa baseboard nila yung heater, so meron naman din kaming thermostat just in case. And mababait yung nakausap naming landlord guys. So yan, nagpaalam na at nagsabi na si Harold na baka tawagan siya nitong current landlord na kung mag-go na talaga kami dito. Pero parang 80% pa lang guys. Hindi ko pa na-update ulit kay Harold kung ano na, natawagan na ba yung aming current landlord para i-reference check kami. So ayan, wala namang problema sa paglipat. Just in case talagang dyan na kami lilipat. End of August daw pwede. Ayan. And yung landlord nakatira sa taas, sa main house, they are Mexicans. Couple silang Mexicans. Medyo may edad na din sila. And then nandun din daw nakatira yung parang 86 years old nilang mother. Ayun. So tatlo lang sila sa taas. And kami nga doon sa ground level suite. Kung talagang yan na yung makukuha namin guys. And good thing then saka parang pinaka bonus na guys kasi ang mura nung rent nila dun. So parang sabi ko nga kay Harold nung una niyang sinend sa akin yung post, parang too good to be true kaya kailangan natin tignan talaga. So ayun, ang price nito guys is 1,500 Canadian per month and kasama na ang utilities including na yung hydro and ano ba kung may 40s pa sila dyan kasi bahay yun, 'di ba? Kasama na. And then kami na lang yung magpapakabit ng sarili naming internet. So, malaking tipid kami dito kung lilipat kami at mapagtsatsagaan namin to. 'Di ba?
from our previous rent na 2,472, magiging 1,500 na lang yung rent namin, and malaki pa yung masisave namin. So hopefully talaga kami rin yung piliin nitong mga landlord na to. So ayan, we'll see guys, i-update namin kayo, babalitaan naman namin kayo. So ayan, gusto ko na din, maganda na din yung bahay na yun. And ang lawak pa ng front yard nila guys. Pwede pang maglaro-laro si Hailey sa labas. Watch out lang, kailangan i-watch out lang kasi nga yung labas ng gate is kalsada na siya. Parang main road na din siya guys. Ayan. Yun ang mga pros na nakikita ko. Ang cons lang dito is medyo mapapalayo lang din ako ng commute papuntang work kasi tinignan ko from their place going to work. Nasa 49 minutes ako na commute. Dati kasi 20 to 25 minutes lang. Yan. And dalawa na yung ititake ko. Magbabas na ako and mag-skytrain na ulit ako. So, ayun. Kung sabihin nating 4:30 off na ako, baka mga before 5:30 nasa bahay na ako. And usually kasi pag dito sa current place namin 5 PM usually nasa bahay na ako. So ayan. And maaga na ako aalis ng bahay kasi mag-aalat na ako ng mga 1 hour na travel ko. So dapat 7 AM ganyan alis na rin ako. And dito ngayon sa current place umalis ako ng bahay mga 7:20 AM. So yun lang naman yung konting mga disadvantage. Tapos kay Harold naman yung driving din niya papuntang kung dyan sa bagong lilipatan and then work, may ilang kilometers na din. Kung dati 1.5 kilometers lang siya, ngayon medyo hahaba ng konti. Pero sabi niya that's okay. So ayan, tingnan natin guys. Update na lang later. Hintayin ko lang si Harold. Ayan.